Hey guys, what's up? It's Coach Johnson Chua. Welcome to our Feng Shui Friday. Yes, kumusta po kayo lahat? Good evening everyone. Right, teka lang po medyo setting up lang po tayo ng konti. Saan na ba yung aking ano? Okay. Welcome. Narinig ko pa yung boses ko. Alright. Okay, setting up. Okay, right. Okay, so good evening everyone. Yeah, this is Coach Johnson Chua again. So ito naman po tayo for isang Friday night. Okay, syempre marami pa rin po tayo mga pag-uusapan tonight, although we're gonna be more focused on Hello October. Okay, so because of pasimula na po ang October, itong October 7, October 8, medyo papasok na po yung energy ng Flying Stars. Pero grabe po, originally po, when I'm talking to some of my clients, nung isang araw, tsaka kahapon lang, no? Kasi meron akong isang client na pinuntahan sa Makati, and then nag-house ocular po ako doon. Tapos din nagkukwentuhan po kami. Then bigla ko nga na-open up na, kasi because of lumabas din po sa bibig niya na, yun nga na parang, bakit ganun, no? Parang, ano ba nangyayari daw sa mundo natin ngayon? Ano ba nangyayari sa Pinas? Ano ba nangyayari sa mga, or hindi lang to Philippines eh. If you're gonna see, I think, the whole country, or the whole, almost the whole world is partly also experiencing different kinds of changes, okay? Ayoko naman kagad sabihin bad luck or pangit, no? Kasi, syempre, we don't want to be negative. At alam niyo naman po ang inyong coach, I always preach positivity, good luck, okay? And then always helping people to realize what are the best things, the good things that we can do, no? Kaya yun po yung mga madalas na magiging session nga po namin. Kasi nga lang po, bigla na-open up lang niya talaga, sabi niya, ano ba ang mangyayari kaya? No, possible. Or actually, kung meron nga po kayo ng mga book ko po, no? For this year, yung sa 2025, no? Dala ko ba? Hindi kaya ito dala. Ayun. This one. Okay, I'm not sure kung nababasa niyo po, no? Pero kung nabasa niyo nga po yun doon sa mga first part pages, no? Kung kamusta yung for the year, kamusta yung wealth, health, mga ganun bagay. And then may binanggit ako doon yung tungkol sa mga fire and water disaster. Okay, so kaya kailangan medyo maging maingat tayo. And partly medyo because of the earth energies on the center, yun din po, no? May kinalaman din nga po siya in terms of like sa yung mga natural disasters na mga nangyayari. Okay, and then sabi ko anong kinocompute namin yung October, parang napaaga. Okay, kasi kung tutusin, October 6, 7, 8, around that time, tsaka pa lang po tayo ng transition of the Flying Stars. Pero, syempre, sabi nga natin hindi naman kaaantay ng energy eh. Okay, hindi mo pag sinabi mong 7, 7 lang. Pag 8, 8 lang. Hindi naman po ganun ang energy. Ang energy kasi parang hangin din po yan eh. Hindi nyo po kayang control yan. Or parang water, hindi mo totally control yan ng 100%. Okay, meron pa rin isang patak or flow na pwedeng lumabas sa kamay mo. So, that's it. Parang ulan, di ba? Parang bagyo. Pag sinabi natin, Friday, tsaka papasok yan sa PAR ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero, minsan, Thursday pa lang, Wednesday pa lang, nararamdaman mo na yung bagyo, nararamdaman mo na yung hangin, nararamdaman mo na yung lakas ng ulan. Isa din yan pagdating sa energy. Kaya, itong October 1 pa lang, sinalubong agad tayo, di ba? Kasi, number 1, yung nangyaring lindol, no? So, October, ito kasing this month, okay? Total, we're talking about the Hello October. Itong October kasi, yung center, yung number 3 star yung pumasok dyan. Originally, when you're studying Feng Shui or getting to know all the stars, lahat po sila kasi, yung mga flying star na yun, galing sila sa Bagwa, okay, or Pakwa, kung tawagin. And every kuwa, meron silang certain characteristic, personality, may certain elements, okay? Itong number 3 star na to, this is what we call Chen Kwa. Okay, that Chen Kwa, originally sa lahat ng Kwa, ito yung tinatawag na medyo nire-relate sa thunder. And every time nangyayari ito, okay, sa I Ching, ibig sabihin may paggalaw ng lupa. Kasi 'di ba when may thunder, kumukulog, gumaganon. So parang nag-aano rin yung ating lupa din in short. Okay, tapos syempre kadikit pa ng thunder is also lightning. Kaya minsan yung parang when the sky touches the earth moves. Okay, the earth makes sounds, the earth makes movement. And 3 ang lumipad this month. Tapos 2 yun nasa center, which is this year.
and 2 is the Mother Earth. Okay, so when the 3 meets 2, ano yan, parang shaking the earth energy. Kaya sabi ko parang masyado na paaga. Ganun po siya, napaaga po siya. Although yung nga lang po, biglang nangyari siya. And kung titignan mo sa flying stars, on the center talaga. And ano ba ang center natin? Yung Visayas. No? Kaya sabi ko nga nako, syempre, the best thing what we can do now is the prayers, syempre number 1. And then kung anong abot kaya natin ibigay at donation or tulong, okay, sa maliit na bagay, no? Sa maliit na bagay na ano man yung kaya nating ibigay, kaya nating i-share. So let's help mga kababayan po natin, no? So I'm also using this live also para to extend my prayers also sa ating mga kababayan din po sa Cebu, okay, or sa Visayas din po, sa mga naapektuhan in short. Okay, and then yun nga po, di ba kanina lang po nung binabasa ko naman, nako, fire naman sa Davao. Last time lang, may fire lang din dito sa Manila, no? So, parang alam niyo po, no, fire and water disaster. Yun nga po yung nakasulat eh. Pag tinignan niyo po yung sa page, water, marami rin, di ba? Water, maraming pinsala rin. Like si Nando, ngayon si Opong, page 14. Yan. The presence of penalties can cause fire and water disasters, especially partly in the northeast sector. Yan, no? So, yun naman ilang things. So, because this is the whole reading of the whole year. Pero kung tutusin nga po, yung nga po, because na flying star, lumipad sa center, tumama rin po siya sa center. Yan. And there's a lot of like mga unstable energy, emotions. Kaya medyo maraming issues like yung mga away, gulo, yan, no? So, alam mo naman, nangyayari ngayon sa atin sa politics, sa government. So, there's a lot of things na happening. Although, sabi nga natin, please, because we're preaching positivity, please don't generalize, okay? You know, there are some what we call people having the wrong action, bad intention, okay? But don't generalize, okay? Huwag po natin generalize na lahat ng politiko masamang tao na. Okay, lahat ng politiko ay buaya na. Okay, or the government, ganun, no? Kahit paano, we still need to put some trust pa rin naman, diba, sa ating mga leaders, no? Kaya, syempre, ako, ang masasabi ko lang po, total, we preach the positivity as much as possible po, as a citizen, as a responsible person, and also as a person that will always teaching DHV, defining your higher value. Tapos, sa pinapakita natin, anger, sadness, okay, or sabihin natin, yes, we are sad of what's happening, pero hindi tayo pwede magpa-cope up, hindi pwede natin may dikit yung emotion natin dun. Yun yung mga problemang hindi natin kayang solusyonan mag-isa. Okay? So, kaya sa akin lang, mas more unahin natin yung problema talaga natin personal. Yun yung ayusin natin. Okay? So, parang ganun siya, no? So, yun lang po. Practicing DHB, defining our higher value. Okay? Think positive, feel positive, and act positive. So, wala rin tayong masasabing maganda, wala rin tayong may tutulong na maganda, no, much better po na, wag na lang po tayo tumulong at wag na lang tayo magsalita. Much more better po yun. Okay? There is no negative karma in not helping, but there is a negative karma kapag may bad intention ka pa and putting down others like that, no? So, much more obligation po natin na not to harm. Okay? Ganun po siya. Okay? Although, nung nagkukwentuhan kami ng client ko, ganun din. Kasi nung nagkukwentuhan kami, nung biro mo yung anak niya, bigla ba namang sinabihan ng ano, parang, ay nako, yung mga government officials, yan, mga lahat yan, puro corrupt. Parang masyadong generalize. Ang masama nun, sa Catholic Church pa sinabi. Diba? So parang syempre as a pare or as a someone, as a preacher, you need to uplift the positivity sa mga bata. Ngayon, kung sabihin natin na we want them to avoid yung mga theft, we want them to be protected sa mga negative people, then medyo kailangan natin i-relate ng maayos siguro yung words, diba? Kasi hindi pa naman nila alam kung ibig sabihin ng corrupt eh. Diba yung anak ko, wala. Pag tanongin ko tungkol sa corruption, wala naman siya alam. 9 years old, anong alam niya? Diba? So maybe kung sinabi ko, oy, mayroon nagdakaw ng money or pagkain, ayun, alam niya yun. So alam niya kung paano. Like kanina umaga, binigyan ko sila lahat ng whistle sa ID nila, no? So parang like this, so, thank you to sa online shopping, no? Temu, ano ba to? Sa Temu yata in order to, yeah. Or Shopee. Yeah, so parang like this, so. Aha. Yan. Special whistle. Yan, no? So, ito medyo, alam mo, isa sa life-saving to, mga whistle. Oo, masana pag may mga bata sa bahay, no? You equip them, okay? And teach them.
Kaya kanina umaga yung session namin sa mga anak ko eh. Sabi ko, because of the disasters, hindi natin alam ano mga meron, di ba? So, just bring it. Tapos sabi ko, always use it on 3 things. Okay, 3 things lang to remember. Okay, number 1, disaster. Fire disaster, earthquake or something. You can use it as a signal na nandoon ka, okay, para someone can help you, someone can go to you. Secondly, kapag medyo meron suspicious people na lumalapit sa'yo at talanganin ka, you just also whistle. Diba? Or third, ikaw mismo, parang nalulos ka, hindi mo alam na saan ka. Kaya sa mall, bigla ka nakala sa parents mo, mag-whistle ka rin. Diba? Tapos lumapit ka sa mga helpful people na pwede tumulong. Like that. Wala lang. Yung mga, ano lang, sharing eh, naging parenting tuloy. Okay, yeah. So, medyo naging emotional lang po ako, no? Urging kasi because of I'm encountering for these past few days yung mga topic ko nga with my mga friends and clients about what's happening in this world, the conflict, the mga instability, like that, no? Yan. Okay, so before we start the Hello October, batiin ko lang po muna yung mga ilan sa mga nakapasok sa inyo. Len James, hello, good evening. Ako, sorry, I need my glass. Okay, Magdalena, Victoria, hello po, good evening. Martin Reyes, hello po, kumusta po? Julian Gonzalez, hello po, good evening. Joyce Ness, Rose, kumusta po? Oo, long time no see and long time no talk pala. Yan, Julian Gonzalez, will it help po to pray pero hindi tayo tamaan masyado ng calamities? Yes, alam niyo po, prayers is very important. Pero the prayers of what is your intention, what you say, what you think, yun po yung much more important. Okay? Alam niyo po, marami sa atin pag nagpe-prayer is lagi tayong humihingi, no? Ano tawag namin doon? Nananampalataya. Parang like that, no? Parang, sorry, lalim ng Tagalog eh. Okay. So, parang you always request for something, di ba? Pag sabi nga nila, when you want to request on something, you ask for prayers. Para the heaven will give it to you, parang ganun, God will help you, parang like that. Although, ako kasi when I do prayer, yes, I always pray for safety and good health, but much more of ang prayer ko lagi in a Thanksgiving style, na parang I always thank you that everything is safe, everything is okay, ganun siya, no? So, yun din yung isa sa ipapasok natin, yung gratitude, no? Kasi yun yung form of manifestation. Kung naalala niyo po, sa inyo po mga hindi pa po nakanood, no, nung aking yung topic doon sa YouTube ko po na yung Manifestation 101, try niyo po panoorin yun, okay? Kasi yun po, tumutulong yun para sa mindset po, yung tamang mindset, tamang feel emotions or positive emotions para ma-manifest nyo yung mga targets and wishes nyo, okay? Kaya very important. Sa mga GYF ko po na members ako, super familiar na po sila dyan. Kasi meron kami DHV, okay, defining our higher value. Meron kami mga activations, like I think today yata may activation day kami. Kasi today is a success day for us. Yun. So, yun po yung mga maganda po pag sa GYF members. And also nga pala, I'm taking this chance also to invite everyone. Magkakaroon po tayo ng Mooncake Dice Game. Okay? Hopefully, no, matuloy po natin kasi at least sana may 20 person na makapasok po sa atin para makuha ko yung mabook ko yung place, no? Like that, no? So 20 to 25 person, okay? Pero more than is okay. So you can bring your friends, your family, your spouses, okay? Spouses talaga. Your spouse, okay? Yan, no? Gaganapin po yan October 19, okay? Pag interested po kayo, please send us a message. PM nyo lang po kami na I'm interested in the Mooncake Dice Game. Okay, gaganapin po siya sa Chinatown Laylay Hotel. Okay, Origin, this is our year 6 or year 7. Okay, pinost ko naman po siya. I think year 6 or year 7. Double check ko lang. Year 6, yeah, this is our year 6. Kasi naputol lang po kami nung nung pandemic time. Pero tuloy-tuloy po namin ginagawa to. It's more of like a parang siya, parang Thanksgiving po namin siya sa mga aming mga clients, loyal clients, ganun. So, parang get together, get to know more each other, okay, and also ma-practice din yung Mooncake Dice Game or Mid-Autumn Festival. Kasi, alam ko, familiar po kayo sa Mid-Autumn Festival, just eating the mooncake, okay, like that. Pero origin po Mid-Autumn Festival, ito po yung panahon na bilog yung buwan, okay, at saka malakas yung manifestation. Kaya parang sabi ko, kunin ko rin kaya itong chance na to para
yung mga client ko, syempre sa atin, sa mga Pilipino, na hindi familiar sa dice game. At least may experience siya po, ano ba meron sa dice game, ano ba tong dice game na ito. At saka, even sa akin, sa mga Chinoy, families, kasi marami na po yung Chinoy na hindi na nila pinapractice to sa bahay nila. So, this is parang a chance to get together, to get to know each other, tapos may mga feng shui sharing, ganon. Then after that, may games po tayo, like that, no? So may mga prizes, at imposible wala kang mauwing prize. Lagi may prize yan, sure. Matter lang yan na maliit o malaki, like that, no? So depende sa luck mo kung gaano kalakas yung bato ng dice mo. Okay, so ganon siya. So it's only, I think ginawa ko is only 1,000, ano ba, pagkano nga ba yung sinabi ko nun? Sorry, nawawala yung aking, ayan, 1,200. Yeah, tinitignan ko yung ticket ko. So, it's only 1,200 per person. Okay? So, the event is, meron na po siyang food, number 1. So, may buffet na po tayo. So, in short, busog muna tayong kainan. Then, after that, may konting feng shui sharing. Okay? Para for everyone. Para may tips kayong pwede mauwi that day. And then, the game proper. Para makapaglaro tayo. Then, yun po, may mga mauwi kayong prizes. No? So, try to book that day, October 19. Ano po yan? We start at around 11 para for registration, para makakain kagad tayo ng 12. Tapos makalaro tayo, siguro matatapos tayo mga 2 or 2, mga around that time. Okay, so medyo mahaba-haba siyang session, kaya sana po maka-join po kahit ma-experience siya po ano po ang Mooncake Dice Game Feng Shui Edition. Yeah, so ako lang po yung gumawa nito eh. This is our year 6 already. I'm not sure kung mga others ginawa nila to, pero kami lang po yung Feng Shui Edition kasi yung mga iba pong Mooncake Dice Game, ang napapanalunan nyo po is either cash or either mga like yung mga food or either grocery items, ganun, or sabihin natin other commodities. Sa amin is lahat is charms. Yung po mapapadin yung mapanalunan. Puro mga lucky charms po siya. Okay? Yeah. So nag-plug in na po ko so sa I hope po lahat po mga naka-join here makasama po kayo. Itong 1,200 lang po per person. You have a buffet food na, and then also you have a ticket para for the games. Okay? Yan. So, yun. Good evening everyone again. Yeah, sorry, hindi ko na po kayo maisa-isa. Yan. So, the topic natin for today, yes, pag-uusapan po natin is Hello October. So, ano na po ba ang October ngayon? So, mag-start po tayo ng October 7. Although, sabi ko nga po kanina, nagsimula na yung October around October 1 pa lang kasi mga nangyayari po kayo like mga sunog, yung sa mga lindol, mga ganun, is medyo party related na po siya dito sa number 3 center. Okay? So, ano ba tong number 3 na center? Sa number 3 star is also known as an argumentative star. Okay? This is a star that causing high emotions. Okay? So, parang like that. No? Although, kaya nga, very important maging positive po kayo. Kaya nga, inuna ko po yung introduction na maging positive po tayo. Ay, thank you nga po pala sa mga lahat po nag-share. Okay, sa inyo po lahat na nag-click po ng share, okay, ng itong video na to. Thank you po. No? Like and share this, no? Para mas marami pa po tayong mga ibang friends makarinig po at medyo magabayan po natin. Okay? So, the number 3 star is an argumentative star. This is a star of conflict. The star of sometimes causing maaway, gulo, okay, mga internal problems, conflicts, kasi napapahay niya yung emotions po natin. So, syempre, pag high po yung emotions natin, nagta-times 2 yung effect kung ano man yung nafe-feel mo. Pero syempre, pag positive yung feeling mo, kaya niya times 2 yung positivity. Ganun po siya. Kaya nga dapat, you need to practice DHB talaga. Not only by thinking positive, but also to feel positive. Kasi kapag positive yung emotions mo, kaya mo siyang times 2, yung number 3 star, pwede siya maging networking star. Pwede siyang tumulong sa'yo para to connect with people, helpful people, ganun siya. Kaya very important na peaceful and harmonious yung puso po natin. Pero yung alam po, pag meron kayo na-feel ng mga negativity, like medyo lumalalim yung hugot ninyo, okay, or may mga feeling kayo ng mga negative, like yung mga puot, galit, or inggit, mga ganun klase, or frustration, depression, these are also times 2. So, pwede rin siya maka-affect na pati sa emotional health or psychological health. Okay, kaya minsan bigla mabilis uminit yung ulo, away, gulo. Okay, kaya nga this year maraming banta ng mga war, problems like that. Okay, yun. So, ito yung mga ilang things, no? Or hindi pagkaunawaan. Yan. So, ito yung pwede makos ng number 3 star. Kaya we need to be very careful. Kaya nga itong buwan na ito, dapat mas more practice natin yung happiness. One good thing lang is tumapat siya mid-autumn. Kasi kapag mid-autumn,
syempre, manifestation natin, gusto natin maging maganda lahat ng bagay. Dahil ilang buwan na lang, Pasko na. Diba? So, gusto natin ma-boost, ma-empower yung self natin. Okay? Kaya ako, ang recommend ko po, this month, okay, if you can wear red or yellow color, medyo effective yun or positive yun. So, mas dalasan nyo po gamitin ang pagsuot ng red or yellow. Red is any color ng red, any shade ng red can do. Pwedeng bright red, pwedeng dark red, pwedeng like sabihin natin mga fuchsia, pink, orange. Ito mga family ng red yan purple. So still you can use that, no? Yellow is pwedeng any yellow, like pwedeng sunny yellow, mustard yellow, okay, or kung medyo brown, okay lang din po. Yan po siya, no? Kasi these are the fire and earth color that can help para to balance the energy of the month. Okay? Yan po siya. Magsisimula po yan ng October. Hindi, simulan nyo na ngayon. Huwag nyo nang isipin kung kailan pa kasi. Sabi ko nga, napaaga Napaaga yung effect ng energy ng ating October energy, no? So, yun po, no? Kaya gusto natin masimulan na rin natin yung protection natin on that part. Okay? And also, sa center, yan, wag niyo, be sure lang po na hindi po nagiging madilim po yung bahay natin. Be sure po na lagi tayo merong liwanag, okay? Or may ilaw, no? Something, kung alam niyo po medyo madilim, mas lalo na yung center po ng bahay niyo po. Okay, kung maganda yung pasok ng sunlight, okay lang, no problem. Pero kapag hindi po, mag-invest po kayo kahit konting ilaw lang po, no? Para at least meron tayong light energy para to counter. Yan, no? So, yun po yung mga ilang things na pwede nating gawin. Okay. Also, pag nakita nyo nga po yung pinost ko po kanina, meron na po akong pinost kasi dito na protection that you can also display if you want, no? This is called the City Garba with a pair of apple. Okay, kasi yung City Garba po, staff po yan ni City Garba. Si City Garba po is in Chinese Tetsong Ong or Dizang Pusa in Tibet, no? So, the Tetsong Ong is a parang guardian protector against mga disasters and calamities, okay? Like dati si brother ko nakatulong yan sa kanya kasi nung nagkaroon ng yung fire dun sa amin at buti hindi siya naapektuhan, pero nagulat siya na mawala yung charm ng City Garba. So, ibig sabihin may sinalo. May sinalo. And nothing happened dun sa house. Buti na lang, no? So, parang like that, no? Kasi this is to protect you against mga calamities, disasters, and things. And also, City Garba also is a protection of compassion. Okay, so it's protect also for mga negative spirits. Okay, protect against sa mga wala masyadong mga poot, jealousy, mga ganun. So, it counters or removes negative energy, especially from the emotions, conflict, and arguments. Tapos, nilagyan ko rin siya ng pair of apple para yung apple, siya po yung tumutulong para for peace and harmony. Okay? Tapos, tumutulong din siya para for good manifestation. Okay? Kaya, ito po yung medyo maganda. So, kapag if you have this Tigarba stuff with the pair of apple, pwede nyo po yung ilagay sa center ng bahay nyo po, or pwede nyo po ilagay yan sa mismong working table mo, or side table ng kama mo, or sa amin, sa practice namin sa GYF, pwede nyo lang po yan ilagay sa nobleman direction nyo po. So, check nyo lang po yun sa chart natin na saan yung nobleman direction. Or, pwede nyo po siya ilagay din sa guardian wizard, okay, of the year. Kung saan si guardian wizard, pwede nyo rin po siyang ilagay doon. Okay? Although si nobleman's the best. Okay? So, yun po, no? Yun po yung center natin. And then, sabi nga natin, no? Basta warning lang for everyone. Ingat lang po talaga yung maaway, gulo. Pagka tayo po pinoprovoke, huwag na lang po tayo basta-basta pumapatol. Kung hindi naman kailangan, choose your battle. Okay? Because the 3 meets the 2. Kung magabas sa natural disaster, eto, yun nga, earthquake nangyari. Kasi thunder and earth, ginalaw niya yung lupa, Pero in terms of like sa personal, ibig sabihin yun, whatever you think that you are secure and stable, ginagalaw. Alam mo kayo, minsan yun po yung nakakabanas, di ba? Na parang yung feeling na, alam ko kasi okay na siya pero ba't hindi nag-okay? Kasi may gumalaw. Nawala yung stability. Binago kasi nila yung sistema. Ginalaw kasi nila. Yun, parang mga ganun ang concept, di ba? Yun. So, ibig sabihin may paggalaw. And 3 and 2 is a combination of a bullfight siya. Okay, this is a special combination in the flying stars. Bullfight siya is a negative stars, the negative combination na nagkakos po ng maaway tsaka gulo. Okay, kaya we need to be very careful. Kaya red and yellow, work kayo ng red and yellow. Malaking tulong po yun sa atin. Okay? Yan, no? So, thank you. Thank you sa mga nag-send ng likes. Okay? Yan. Alright, so okay. Then, isa-isayin po natin yung 12 zodiac sign, no? So, number 1 is mga year of the rat.
Okay, kumusta ba tayo itong October? So, Year of the Rat so far, this month is medyo maganda naman. Okay? 7, 8, yeah, because meron tayong tinatawag ng wealth star or the money star, nasa atin po yun lumipad. Kaya that means kapag may mga gusto ko yung i-push, mga daga, okay, mga Year of the Rat na merong mga gustong i-push, especially for sales and transaction. So, pwede nyo pong palakasin yung chance nyo po for this time, okay? At saka mga nagpe-prepare for good business, okay, or sales, yan, okay rin po tayo dyan. Pero ang warning lang po sa mga Year of the Rat, huwag lang po tayo mabilis magtiwala because tandaan nyo po, still, we have the robbery star this year. It might cause mga like scammers or cheaters, kaya we need to be very careful pa rin, okay? Hindi lang po siya ganun ka-stable. Okay? Yan, kaya nga po yung ginamit ko po dyan na amulet is the money frog, okay, with the green background. Kasi the green po can also, habang si frog po nagpapalakas ng money lock, yung green background naman po niya is nagpapahina po nung burglary or robbery star. Okay? So, kung nasaan po siya, please go to my Facebook, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. And ito po yung makikita niyo po. Yan. Yan, no? Ito po yun, no? Facebook, Coach Johnson Chua. Ayan po. Nakapost na po yan. So, puntahan niyo lang po yung page natin. Okay? Yan. And also, don't forget to like or follow our page both in Facebook and Instagram kasi para updated lang po kayo kung tuwing every time may pinoposting po ako. And also, don't forget to follow the YouTube channel, Coach Johnson Chua. Kasi ito, after po ng session natin, ipopost ko na rin po ito sa YouTube po natin. Okay? Sorry po, hindi po ako masyado nag-i-edit. Hindi ako marunong mag-edit masyado. Yeah, so kaya kung medyo mahaba po yung video, pakinggan nyo lang po pag may extra time po kayo. Because I'm much more of an educator than a vlogger. Okay? Pero sana kung meron man tumulong, parang gusto ko rin, hindi naman totally i-vlog. Kasi ayoko mag-vlog na parang maraming kasi lumalabas ngayon sa SOCMED na kahit ano na po yung sinasabi ng iba naguguluhan na po tuloy tayo. Okay? Dapat real talk lang. Okay? Now, para naman sa mga Year of the Ox tsaka sa Year of the Tiger. Okay? So, this month naman, medyo, yun lang, no? We have the number 6 star. The number 6 star can enhance, okay, positivity. It can enhance also yung wishful feeling. Kaya mga Ox and Tiger, malakas yung wishes natin for this month. Okay? Boost natin yon, especially for the Tiger. Okay? Kasi itong month ng October, may mga extra good network and connection para sa mga Tiger. Kaya yung ginamit ko yung Lotus Mirror. Kasi yung Lotus Mirror nadadasalan. Okay, so para kapag nagbubulong-bulong po kayo, kapag may mga target wish ka, bulungan mo siya para makapag-work siya on that part. Okay, kasi tsaka sa Lotus Mirror, it also helps para i-appease yung heart mo. Mas more ma-realize mo yung kailangan mong gawin. Okay? Kaya yun po yung pwede yung gamitin na amulet. No? Sa mga Ox naman, ang ginamit ko wishful feeling rod. Kasi this year kasi, ang Ox, hindi masyado stable yung emotion. May mga lonesome, or minsan nagdudol tayo too much on the past. Sometimes, paulit-ulit na lang yung problema, iniisip pa rin natin. Or masama niyan, pati problema ng iba, inaako natin. Kaya yung ginamit ko po, yung wishful feeling rod, kasi may mantra po yun, para to appease naman yung emotions nyo, habang ginagawa nyo yung mga wishes target po natin. Okay? Basta sana po ma-maintain nyo po yung luck energy natin this month ng October, for the Ox and the Tiger, because the number 6 star is a heaven star which you can easily connect to your manifestation, to your target goal, and partly execution. Okay? Pero still, same with the Rat, hindi rin tayo pwede masyadong padalos-dalos sa mga decisions kasi very prone din tayo sa mga manloloko, magnanakaw, or mga scammers. Okay? Now, para naman po sa mga Year of the Rabbit, okay, we have the victory star, the number 1 star. Okay, so yun po yung tumutulong naman para for success, opportunities, mga ganun siya. Kaya ginamit ko Lotus Mirror, enhancing mirror. This is to enhance the positivity, the auspicious symbols that can enhance also auspicious results. Kasi alam naman po mga naantin na mga rabbit po in terms of network and connection, magagaling po sila dyan okay? Although yung nga lang po minsan sa emotions, hindi lang masyado stable. Kaya gusto lang natin ma-protectionin yung emotion ng mga rabbit. Okay? And also, because the number 1 star is a special star din yan para for the rabbit kasi it also, it connects on the number 9. So, 1 and 9 connects, nagkaroon tayo ng sum of 10. Completion star. Kaya sa mga Year of the Rabbit, that means itong buwan na ito, tsaka October is medyo lucky sa rabbit kasi network and connection din to Kung kayo po yung naghahanap ng nobleman, helpful people, mga guardian, mentors,
Kung sa mga negosyante, suppliers, customers, yan. So, alam mo yung more on to connect. Ganun po siya. Kaya dala-dala niyo lang po itong amulet na to wherever you go, especially kapag may mga transactions like that. Okay? Yan. Para naman sa mga dragon and snake, this month naman po, we need to be more careful sa, especially sa ano po natin, no, sa health. Okay? Kasi this month po, medyo may health issues po, more on related sa dragon tsaka sa snake, especially for the dragon. Okay? Kaya kung meron po kayo mga dati nang nararamdaman na health or something, need to be more careful po tayo. Okay? Yan po, no? So, for the dragon, ginamit ko po is the black tortoise kasi hindi lang po siya for the health or longevity, protection din siya against sa mga backfighters or traitors. Okay? Or negative people. So, snake naman po, ginamit natin is the prayer mantra kasi malakas po yung healing energy niyan. Okay? That's more para, alam mo yung parang hindi lang po health natin physically, pati emotionally or mindset po. Medyo maganda. Kasi snake year this year, masyado mataas din yung conflict energy po ng snake. Okay? Para naman sa mga year of the horse, this month po meron po tayong robbery star, the number 7 star. Nagkakos po ng robbery star yan. So, we need to be more careful in terms of trust issue, scammers or cheaters. Nako, mahirap kasi niyan pagka year of the horse kasi tinamaan ka ng ganong problem, magtutuloy-tuloy na po yan until next year. Okay? Kaya medyo iniingatan ko mga year of the horse. Kasi next year, alam po natin, horse year na po, hindi rin po ganun kalakas ang energy ng horse eh. So parang mamaya, pag this month nagkaroon ka ng problema, mabagal yung healing stage mo until next year. Okay? Kaya medyo ingat po tayo. Pati sa health, kailangan medyo maging maingat tayo sa mga biyahe, sa mga accidents. Okay? Kung kayo po yung follower ko po na kumukuha ng red pouch tsaka yung power bracelet, always lang po kailangan may gamit kayo nun. Kasi yung customize naman nun, nakabase naman yun sa birthday nyo eh. So this is more para to protect you, especially sa travel. Sa mga year of the sheep and year of the monkey, you have the number 9 star this month. Okay? And very strong. Okay? Bakit? Kasi the number 9 star is a prosperity star, success star, recognition star, tapos sakto may wealth star ka pa this year. So kaya niya in times 2 or kaya niya in times 10. Kaya kung kayo po yung may mga transaction or meron kayo mga completion na kailangan po magawa, okay? Or pinupush, ito po yung tamang panahon para magawa po natin siya. Okay? Sa mga sheep yan, tsaka sa monkey. Although sa year of the sheep, ang ginamit ko po yung heaven cut. Okay? So, yun po. Tapos nasa lock po siya para maglakas yung pasok ng money. Plus, protect, secure your wealth. Okay? Sa monkey naman, I use the purple 9 with the dice. Kasi this is more on para uplift pa. Okay? Mas lalo sa mga monkey nag-high risk taking. Okay? Kasi mga monkey minsan, makwenta tayo sa makwenta. Pero minsan kasi, pag na-overwhelm na tayo sa mga gusto natin mangyari, gusto natin gawin, minsan na pinagsasabay-sabay na po natin. Okay, so this na purple 9 with dice can help you para to uplift yung luck energy mo every time that you take risk, high risk, or yung mga things that you do na hindi mo sure din yung result. Ito tumutulong to sa iyo para for positivity. Okay? Yan para sa sheep and monkey. For the rooster naman, because the number 5 yellow stars nasa inyo po ngayon, need to be more careful tayo sa mga like disaster, problems in terms of like transaction, even in terms of relationship, we need to be more careful. Mga betrayals, conflicts, like that, okay? Kaya po ginamit natin dyan yung 5-element pagoda. Siya po yung still the best protection pagka meron po kayong 5 yellow star. Okay? Now, para naman po sa dog and the pig, because we have the number 4 star this month, the number 4 star is a scholastic star, increase in focus and concentration, increase also in terms of network and relationship, okay, and also good time para to activate din also romance. Okay, so dog and pig, no, itong buwan na to malakas po yan para sa atin. Although sa sa dog ginamit ko is pagoda because October energy is for them. Ano yan? Sabay-sabay pumapasok yung mga gusto niyang gawin. Kaso yung sa too much of analytical, minsan nagkakaroon tayo ng analysis paralysis. Or minsan, hindi naman wrong decision, much more parang overwhelm in terms of sa mindset po natin. Okay? Kaya para sa my year of the dog, I use the pagoda para to for focus and focus and concentration. Now, para naman sa year of the pig, I use the scholastic amulet na yung medyo po siya, reddish pink yung color. This is more to uplift naman. Hindi lang po for the right mindset or focus, pati yung confidence na bubuo po natin. Okay? So, yun po yung gusto natin palakasin. Okay? Kaya para sa mga dog and pig, this month, maganda in terms of like learning things. If you want to learn something new,
ito yung mga panahon na to, yan, pwede nyo pag-aralan kasi pwede kayo maging fast learner for this month. Okay? Pero don't dwell too much also in terms of conflict. Kasi minsan konting problema, masyado nating ini-issuehan. Okay? Hindi maiwasan yan. Pag dog and pig ka, alam mo, minsan babaya, nahuhook up ka doon sa mga problema ng mga political, problema ng mga mundo, ganon. Na minsan may tendency tuloy, parang problema nila, naging problema mo na. Okay? Kaya nga medyo, yun po isang fear natin kasi yan dog, si Donald Trump, is a year of the dog. Siyempre, pag nga dyan naging emotional siya this month, baka mamaya marami na naman siya magawa, masabi, at it can still affect the paggalaw din po ng mundo natin. Kasi malaking driver ang energy ng US, di ba? Yun. But we hope that the number 4 star mag-work sa kanya, much more maging loving siya, mas more connection with people. Maybe it's also a good time para to connect with him, at mag-create ng mga magagandang treaty, magandang communication, magandang mga deals like that. No? So hopefully, okay, tayo naman lagi cross finger and praying for the peace. Okay, world peace talaga. Alam mo, hindi mo makakanta ng world peace pag tayo mismong human, okay, tayo mga people, tayo mismo hindi nga tayo marunong magawa ng peace for ourselves. Okay? How can you preach peace to others if you yourself hindi ka peaceful? Okay, kaya very important, no? Kaya ngayon purpose sa mga lucky charms or feng shui, hindi naman talaga sila lahat literally pampaswerte. Na literally, kasi pag sa mo kasi pampaswerte, yaman lang nasa isip natin eh. Pero ang importante kasi na swerte is balanse, kalusugan, walang kaaway, walang away, walang gulo, walang init ng ulo, 'di ba? Kalmado lang, at importante sa lahat, masaya, happiness. Okay? Because for me, I think yun yung best definition eh. What is luck? If you're happy, then you're lucky. That's it lang. If you're not happy, you are not lucky. Kahit kumita ka pa ng limpak-limpak, pero pag sinabi nating hindi ka masaya, then you are not lucky. Okay? Happy is lucky. Yeah, from speaking of lucky, originally nga, by tomorrow, yeah, so meron po akong event sa Lucky Chinatown Hotel. Yan po, I was invited by Philip Des to give a talk about feng shui for property investment. So yun po, mag-share po ako doon mga ilang tips on how to choose the better property for your investment. Okay, either you are an end user or you're an investor or you are ikaw mismo for flipping purpose or for rental purpose. Yun. So at least may idea kayo on how to use feng shui in terms of property investment. If you're interested, I'm sure pwede pa rin yata kayo mag-register. Okay, and this is a project of Philip Des. Super ganda ng mga project nila. Okay, for me, medyo nagustuhan ko yung mga estilo ng projects nila. Meron isa sa Timberland, yung isa sa San Juan, yung isa sa QC, like that, no? So, you try to double check, no? Shinare ko rin po yun. By tomorrow po yun, I think the event is 2 to 6 p.m. But my talk will start on 3 p.m. Pero ano lang po yun, medyo saglit lang po ko. I think mga 30 minutes to 1 hour session. Yeah, so kung kayo po yung napapunta po ng Lucky Mall, you go to Lucky Chinatown Hotel. I'm not sure kung pwede mag-walk-in registration or kung di, hanapin nyo lang po sa Facebook. Pinost naman po nila yan eh. Feeling best. Diba? Nag-plug pa talaga ako. Yeah, but I'm syempre very thankful for them, diba? BPI, meron din, next week. Ano naman, October 7 sa Shangri-La Hotel. I will be there. Okay, meron akong booth dun. So, sasagot ako sa almost 100 people. Kung ilan yung pumupunta ron at mag-booking. Yeah, so, if I'm not sure kung kayo po yung na-invite, okay, for their Mooncake or Mid-Autumn Festival sa Shangri-La Mall. If you're a BPI loyal, ako, sabi ko, may investment naman ako sa BPI, pero hindi ako ini-invite doon. Siyempre, hindi naman ako pwede ma-invite kasi pag ako na-invite, sino magbubuting? Ako rin naman yung magbubut. Babi, reading ko lang sarili ko. Okay, yun, no? So, pero kung kayo po yung nakapapunta, no? Yeah, try to visit my booth, no? Yun po siya. I do reading po for everyone. So, I think, minsan, like, last time, umabot kami, 100 plus, grabe. 200 kasi yung participants. Hindi ko naman po mauubos lahat yun kasi 3 hours lang po ako eh. Pero 3 hours yun na tuloy-tuloy, non-stop. So, lahat po ng mga lumalapit, tinatry ko pong i-assist. May time duration lang kasi para mas marami ako ma-accommodate. Like that. Okay? Alright, so best month para for best animal sign for this month. Okay, mali yata ang sulat ko.
Yes, best animal sign for this month, sila monkey, si sheep, rabbit, and rat. Okay? Kayo po yung mga medyo binanggit ko nga kanina na malalakas yung mga prosperity luck. Okay? Although, sabi nga natin, wala namang bad luck. No? Kaya huwag po kayo matakot. Best direction is southwest, east, and north. So kapag meron kayong mga gustong i-boost in terms of recognition, power, and success, you use southwest. Meron kayong mga inaantay na matapos na, completion, or meron kayong mga opportunities na hinahabol, you can use east. Pag meron mga kayong mga in terms of sales or money in, cash flow, you can use north. Okay, itong tatlong yan. Southwest, east, and north. How to use them? Go to the sector, activate. Okay, so you can use the amulet also para to activate, or lucky charms. You can also use the mga plaques, pwede natin to activate. Or just always go there to that place. Doon kayo magtrabaho. That's called also activations. Okay? Then be careful on the center. The center, west area, southeast area, and northwest. Kasi ito yung mga hindi masyadong maganda for this month. So, wag nyo po sobrang tambayan ng matagal. Ngayon, kung no choice po, nandiyan po kayo, then just put some cures. Kung meron ka naman po ng mga plaques para for the year, then kahit pa paano po tumutulong na po yun. Okay? Yan. And if you have any other questions related to this, feel free lang po na mag-message po kayo ng message here sa amin. Sa mga nagtatanong po, nagsisend po ng message, please wag po sa comment section. Kasi hindi po namin masyado nababasa yung comment section. Much more doon po directly message. Okay? Although I know some of you, like kanina po may mga ilang tumawag na sa akin, nagme-message, parang hindi at kagad naka-receive ng reply, no, or answers. Especially, I think, noong September 21 pa lang. Hindi namin alam na nagka-problema pala yung, yung business suite ni wifey. Kasi siya po yung taga-sagot eh. Nagkaroon po ng problem. Wala po siya nare-receive na message. Ang alam niya, nasagutan na niya lahat, pero wala siya nare-receive na message. Kung meron man, minsan kunyari, 10 message yung pumasok. Yung dalawa lang yung nababasa niya, yung the rest hindi niya nakikita. Kaya noong time niya sa computer siya nag-work, doon niya nakita lahat ng mga nag-log na mga hindi po nakapasok. Yung ginawa namin, uninstall, yun. Tsaka lang po pumasok yung mga messages. So, kaya I'm sorry po doon sa mga medyo na-delay po ng konti. Pero sabi nga po namin if you're in the rush na po, if you can go to Binondo, much more better. If not po, try to call us in our landline, okay, sa aming tindahan po, para ma-book nyo kagad yung mga orders po if ever. Okay? Alright. Okay. So, tingnan po natin baka yung mga questions po kayo. Feel free to ask yung mga questions para masagot po natin. Saan na ba ako? Yeah, good evening everyone. Good evening, Heidi Soria, Roda Mercado. Hello po, good evening. Ito na naman yung monthly. Okay, Rosana Rabancho. Hello po, good evening din po. Kapag kids ba, 9-year-old, po ba may bayad na din? Share de la Cruz. So far po, yes. Kasi originally po, yung, I think you're asking about do sa Mooncake Dice Game, no? Kasi sa Mooncake Dice Game po, lahat po may bayad, even kids. Kasi dahil yung kids po, magkakaroon siya ng ticket also. The ticket niya is makakapag-play po siya. So pag naglaro siya, may dice game siya. So may premium din siya mauuwi. Kasi meron siyang isang slot para to play. Ganun po siya. So in short, yung binayaran niyo po doon is more on para for the game itself talaga. Tapos, ako na po kasi nagpapakain na lang po. Kasi this is also para to promote our store din. The hotel, the Chinatown Laylay Hotel, like that, okay? Sa Laylay Seafood Restaurant. So, just more parang tulungan ba? Parang to off din siya. Yun. So, yes, as long that you get one slot, automatically po, may payment po tayo. Ganun po siya. Kasi, para ma-enjoy din po niya. Kasi magda-dice game po siya eh. Kaya tumaan ako. So, say hi. Ito yung 9-year-old ko. Yan, si Janjan. Yan. Nung lang po, kailan tayo naglaro? When we go to the Royal Sharks Field? I think last week, man? Last week, Saturday? September 28. Yeah, September 28, last Sunday. Kaya pumunta nga po sa shop at tumala po ko noong last Sunday. I was in our association, okay, sa aming school, alumni association. And then, in-invite ko kasama yung mga bata. Yun, binayaran ko rin po yung mga bata on that part. Kasi it's parang tulong ko na rin siya sa association namin. Plus, maka-enjoy din yung mga bata maglaro. Ito, unang bato pa lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nagulat nga yung mga katabi niya, ng mga aunties. Okay, nakakatawa rin po ito kasi nagla-lucky charm din po yan.
nilabas siya yung mga lucky turtles niya. Tsaka yung lucky cat niya. Nilagay pa niya sa mesa talaga. Yeah, no? So at least the kids enjoy, no? At least alam niya, then it enjoys. Although sabi ka natin, hindi naman natin masasabi kagad na you're the lucky winner talaga, okay? Kasi maraming premyo yan eh. Biro mo, we have how many, we have 6 ranks. 1 ang pinaka-highest rank, 2 pieces yung second, tapos 4 pieces, 8 pieces, 16 pieces, tapos 32 pieces. So, ang dami. Tapos, ikot ng iikot yan. So, imposible wala kang mauwing prize. Ganon siya. Yun, no? So, yun po, yun ang laro ng bata. Ganon. Although, sa amin kasi po, pag sa mga association, wala na kasi nagbo-volunteer para to buy yung mga items. And saka, masyado mahal yung mga items. Kaya, we play money. Kaso, pag money kasi, yun po, mga 20 pesos, 50 pesos, ganon lang po. Yun po siya. So, for me, parang, hindi mo masyado ma-enjoy mo yung game, but the money is, di ba, parang wala masyadong meaning. Hindi katulad ng kapag when you win food. Kami, naglalaro din kami sa bahay. Tapos na kami. Nag-mooncake dice game na kami sa house. And it's very fun experience kasi nakakaloko po yung experience. Unang nagbato, si JJ, yung aking pangatlong anak. Okay? Pagbato po niya, siya po yung nag-chongguan. Okay? 4 na 4. Yan po yung nakuha niya, no? Then after that, umikot, ako, nalabanan ko, 5-2. So naagaw ko yung prize. Kasi may ganun po siya eh, may agawan niya eh, doon sa first prize. Kaya nga pag na-join po kayo doon sa event, you're gonna enjoy it talaga. Kasi nandun yung critical. Yung second, third, fourth, fifth, sixth rank na mga prizes, pag nakuha mo yun, sa'yo na yun. Pero ang first prize kasi, isa lang yung premyo nun. So, isa lang talaga makakakuha nun. Hanggat hindi tapos yung table, hanggat hindi nauubos lahat ng prizes or premyo sa loob ng isang table, hindi tayo magsistop. So, talagang imposibleng, hindi katulad ng raffle. Pag nagpa-raffle ako, tapos wala yung tao, okay, bye-bye, hindi mo makuha, pwede ko win yung raffle. Ito hindi. Hanggat hindi ubos yung lahat ng premyo sa table, hindi tayo uwi. So, in short, lahat talaga mauuwi natin yun. Ganun siya. So, nung nangyari, naagaw ko. Ganun. So, kung tutusin, ako na dapat yung winner. Tapos yung last round, yun, nabit na naman ng pangatlo kong anak. Yun, nakuha niya, 5-4. Mas mataas yun eh. Kasi may hierarchy po yan. Kung ano yung mataas, ganun po siya. I-explain po natin yan sa game. No, wala naman po siyang dress code. Yeah, wala po siyang dress code. So, you can enjoy it. You can just wear any smart casual, okay? Smart casual lang siguro, ganun lang po. It's a very, lang po, we don't do it too formally. Kasi, ang approach ko po lagi, pagdating po sa mga aking mga events, or ganito pong gathering, or even kayo po, kung pa-feng shui po kayo sa akin sa office, gusto ko kasi yung feel at home ka. Kasi, ayoko nang parang meron kang feeling of parang may barrier, formality, na parang ikaw mismo aloof. No. I try to be more like a parang family or a friend. Ganun po siya. Kaya smart casual. Smart casual lang po. Ganun po siya. Smart casual ba tawag doon? O basta, yes, smart casual. Okay? Yan, no? So, may interested, ha? So, lang po kayo? Yan, no? Interested sumali sa ating mooncake dice game. Yan, ito na po siya. Pinost ko nga po eh. Yan. So, pagka inano niyo po yan, yan, sorry. Yan, celebrating the Autumn Festival. Year 6. Year 6 na po yan. Dati nga po, ang daming sumali nung pre-pandemic. Meron isang time, umabot ako ng almost 70 plus na taong sumali. Grabe. Yun, kaya medyo... Pag 70 plus naman po, hindi naman po tayo isang table lang. Minsan, ginagawa ko ng mga 3 tables na po yun maglalaro. Ganon siya. Tapos gumagawa ko ng pinaka-more grand prize winner. Ganon po. Kasi normally sa isang game ng table na laro, mga 18 to 20 people po ginagawa po namin. Like that. Pero syempre kung mas marami po tayo, yun po, then magdadagdag na po tayo ng mga ilang prizes, if ever. Para lahat po happy. O kung sakali po kayo po yung galing province at gusto niyo pong sumali rin naman dito at sakto pupunta kayo na Manila at yeah, you can consider also to book, no, under Chinatown Laylay Hotel.
Okay, ganun po. At pwede kayo mag-book. Let me know po kung sakaling mag-book po kayo sa Chinatown Laylay Hotel at sabihin nyo po na recommended by Johnson or what, baka malay mo makakuha po tayo ng discount. Pwede ko pong sabihan na i-extend naman po yung privilege. Mabigyan kayo ng mga discount. At least, siguro may power ako up to 5 to 10% eh. Baka pwede ko pong sabihin. Yan. Yan po siya. Lunch buffet. Yan. So, okay, no? So, I hope I can see you there. Pero register na po kayo kasi kapag hindi po kumabot ng 20 people, there's a tendency pwede po makancel yung event kasi or medyo malulugi po tayo on that part, no? Hindi po natin kakayanin kasi yung 1-2 po, ano po yan, sa food pa lang po, medyo talo na tayo dyan. Okay? Oo. Yung mga charms nga dyan, more on pamigay na yung charms eh. Hindi po kami tumutubo sa ganitong event. Our purpose is more like get together po talaga. Ganun po siya, no? Oo. Okay. Sa mga nagtatanong po, all the amulets na binanggit ko po kanina, lahat po yun nasa 580 each. Yun, no? So, pwede po siya ma-order here sa Facebook, Instagram. Sa Shopee, I think kapag nasa Shopee po kayo, pwede nyo pong i-private message kami. Yung monthly, October po, yung gusto nyo na amulet. Yan. Tapos sabihin nyo lang po yung animal sign nyo, then para yun po yung book namin. Pero kung sakali sa Facebook or Instagram, kasi mas more dito po kami, mas more active pagdating sa mga session po. Yung Shopee talaga more on selling lang eh. Then, okay, power bracelet na lang para sa next year po. Yeah, next year power bracelet baka mga December, hopefully dumating. No, so abangan nyo lang po mga gagawin po tayo. Baka madali lang po ng konti. Baka mga latter part of December. Although next year kasi medyo late naman po. February 17 pa po Chinese New Year. Ilibro rin po natin, no? In the process na po. Ginagawa na po yung para for coming year. Don't worry, next time gagawa po ako ng mga early reading para for 2026. Isa-isayin lang po natin. Yeah, isa-isayin lang po natin. Ayoko kasi binibigla po tayo kasi syempre gusto natin everybody happy. Alright, so thank you. More positive. Yan. Okay, how about the legal matter? Is din po ba pwede tumambay, coach? For success purpose? I think yes, pwede po, no? Test Manolos. Yes, pwede nyo pong i-activate yung e-sector para for sa mga legal problems, para medyo mas more malakas tayo. Okay? Yan. Okay, wala pong dress code wala pong dress code. Rosel Ursua, coach, Year of the Monkey po. Then ano po ba dapat na lucky charm lately? Puro negative. So, if you have the power bracelet, you can use that. Kung wala po, you can also start with the intentional bracelet or charms. Intentional bracelet po kasi, we can focus more yung anti-negativity. Okay? Kasi minsan depende ka anong klase negative eh. Iba kasi ang negative conflict, iba ang negative health, iba ang negative emotion, iba rin yung ikaw mismo nakaka-feel lang ng negative. Kailangan mo ng cleansing effect. Like that, no? So, yun po siya. Kaya kung bracelet, pwede kayo magpagawa ng bracelet. Kung may budget naman po kayo, don't worry po. Sabihin nyo lang po sa amin kung how much yung target budget nyo. We can create naman po. Siyempre, meron tayong power bracelet, siya pa rin yung the best. Although medyo pricey siya kasi nasa 7-8 po yun. Pero kapag you want pagpagawa pa na mas cheaper, we also do it like yung mga 2.8, 3.8. Depende kung ilang intention. 2.8, 2 intention, 3 intention. Like that. No? Nakakagawa po tayo nun. Pero syempre kung mas lower pa po, like mga 500 plus lang, 580, meron tayong mga red string na may bato. Like that. We can also use that. Paano mag-activate? When you say activate, you always use that area. Pero kung Lucky Charm po, that's also one way para to activate it. Use Lucky Charms. Pwede kayo maglagay ng mga good luck energy, okay, or mga Lucky Charms sa area. Yung plugs, meron po tayo yun para to activate. Meron tayo yung mga complete plug set. Panoorin nyo po yun sa YouTube ko po. Yung complete plug set 2025. Yun po yung pang-activate din po yun. Okay? Right. Okay, so I think nasagutan ko na po yata lahat and time check nako 10:42 na po. So, alright. So, recap lang po natin everything okay for this month, October. Number 1 is be sure to maintain positivity. Okay, kontrolin niyo lang po yung emotions niyo po. Huwag po tayo mabilis magpadalos-dalos sa galit.
puot, mga ganyan, or frustration, like that, okay? Practice natin dapat talaga yung happiness, no? Good positivity, because the number 3 star is a thunder star, it is a wooden star, it is a negative star na minsan nagkakos po ng conflict and negativity, okay? Kasi kaya niyang i-times 2 yung emotions mo. Pero, kapag kaya mo mag-positive emotion, kaya rin niya i-times 2 yun. Yun naman yung pang-manifestation luck. Okay? Kaya nakadepende yan sa'yo. Hindi natin yan nakadepende yung, alam mo, minsan ng swerte, hindi po nakadepende yan sa paligid. Nakadepende yan kung paano mo inaayos yung swerte. Yung perspective energy. Okay? Kung baga ba parang ganito yan eh. May malinis na tubig akong binigay sa'yo. Pero madumi yung baso mo. Sisisi mo yung tubig o yung baso? Diba? So parang ganun siya. Diba? Ikaw yung baso eh. Ako to eh. Diba? Parang ganun siya. Oo. So kaya kailangan, ako mismo, malinis na. Para pag dumating yung swerte, malinis din. Maayos din. Like that, no? So yun ang isang case. Sabi nila, paano kung madumi yung tubig mo? E di, ayusin mo yung sarili mo. Galagawa mo mag-filter. Maglagay ka ng filter. Diba? Kasi hindi mo naman totally, alam mo, this is something eh. You cannot totally control the environment. How can you say to the environment, stop the rain, stop the earthquake? Okay? Hindi naman po tayo si letter Q, no? So, that you can stop. Okay? So, parang ganun siya, no? So, this is like something like you can pray. Yes, okay, you can pray. But the only thing that you can control is yourself. Through manifestation. Alam niyo po kung lahat po ng tao ngayon very positive. Okay? Alam niyo po ba ang energy na i-emit? O nga pala, no, this was something that I share. Bakit nga po binabanggit ko kanina, pag kayo po yung nagpe-prayer, hindi po parang puro always request lang. Pero kailangan mag-show kayo ng gratitude sa mga magagandang bagay na nangyayari po sa buhay natin. Bakit? This is a form that you are sharing your energy back to the Mother Earth. Alam mo po ba, Mother Earth, kumakain ng energy natin yan. Kung puro na lang negative energy rin ang feeling mo, like kung lagi kang umiyak, lagi kang may galit, nanonood ka ng mga balita, nagre-react doon sa mga balita, pinagmumura mo lahat ng mga nasa government, mga ganyan, politics, or sabihin natin hindi lang yan, okay, other pa, like maybe related to the business side, okay, basta marami kang nasasabi na negativity. You are inputting all that negative energy to the Mother Earth. Imagine mo, isa ka pa lang. Kaya ang problema na, kinento mo sa kaibigan mo, di dalawa na kayo. Ay pinanood nyo pa sa social media, di 1,000 na kayo. Okay? Tapos marami pa. Ilan ba tayong libo? Ilan ba tayong milyon sa mundong ito? Imagine mo kung gano'ng karaming tao ngayon masyadong hatred. Ang masyadong pinipreach nila. Diba? Parang like that. And all of this kind of hatred, the Mother Earth is crying. Our world is crying. From the word crying, ano happened? Yan, puro ulan. Okay? The Mother Earth is crumbling. Ano nangyari? Ayan, lindol. Earthquakes, like that. Diba? The natural disasters are also caused by the human emotions. Yun po isa sa turo po sa amin. Kaya we need to be very careful po on that part. We need to control on that part. Okay? Yan, no? Tanggapin ang pagsubok dumarating kasi always naman may pagsubok po. Tama po yan, MJ Willow. Okay? Lahat naman ng tao may pagsubok. Okay? Pero di ba yun ang word na ginamit? Pagsubok. Ano ibig sabihin ng subok? Di ba? Try. Di ba? Hindi naman siya sinabi na death or sinabing katapusan na. Di ba? Hindi eh. This is a form of, there's always a trials in our life. Di ba? And from the word trials, there's always depends kung ano nga yung magiging ending. Di ba? Parang ganun siya. So, kailangan makita na natin yung beauty. Speaking of beauty, ayan, paborito daw ng anak ko eh. I think, sino dito may mga anak? Okay? O baka kung hindi pa sa anak, baka kayo po mismo. Okay, ito yung question mark ha. Pindutin nyo po yung like and heart ha. Sino rito nakakanood na ng K-pop Demon Hunters sa Netflix? Nakataas yung kamay oh. Lapit ka rito, lapit ka rito. Lapit ka rito. Meron ba sa inyo? Okay, K-pop Demon Hunters, okay? You know, di ba, all the sounds, I think so, the pop yung medyo isa sa mga sumisikat, tsaka yung golden. But, originally, to all the songs, my favorite po is this is what it sounds like. Yun po, no? And every time na pag narinig ko yung kantang yun, and then even I sang with my kids, na-emote po ako dun. Nung una ko tinatry i-learn yung kanta,
even luha, napapaluha rin po ako. Because the lyrics itself is sobrang self-reflection din po siya. And I think this is also good preach para for everyone. Diba? Paano yung chorus? Alika, ikaw magkwento ng chorus. Ano yung ano? We broke into 1 million pieces and we can't go back. But now I'm seeing all the beauty in the broken. We almost took it up. Diba? Alam niyo ba, diba? Yung two na yun, yung 2 lines na yun. Diba? We broke into million pieces and we can't go back. If things happen already, you cannot totally go to the past and change it again. Cannot. Okay? Yan. So, even when you're broken na, like yung baso, nabasag na siya, hindi mo na mapupuo yun. Yes, pwede mo yung glue, pero nandoon pa rin yung lines. Wala ka na magagawa ron. Kahit sabi mo, i-coat mo pa siya para hindi makita, yes, but still inside, it's still cracked. You cannot change the past. Okay? But, you can see the beauty. Ano yung second? Ano ba? See the beauty. Ano? We broke into 1 million pieces and we can't go back. But now I'm seeing all the beauty. But now I'm seeing all the beauty in the broken glass. Diba? Like So that means, diba? Yes, you can see the beauty in the mistakes that things happen. You can see the beauty in all the negativity happen in our life. Diba? Parang ganun siya. So kapag nakita mo yung beauty on it, then magle-level up na tayo. Diba? Wala lang. Nag-emote lang ako dito. Thank you. Yeah, no? So, thank you, K-pop Demon Hunters. So, may ganun din. But I love that song talaga. Sobrang na-emote ako tuwing kinikwento ko yun. And then, I share that also to my clients. Sabi ko, pakinggan nyo. It's not because of uso siya or because nasa trend siya. Because the music is, there's a lot of meaning behind it. And I'm a very fanatic of yin and yang, and this is my one of my successor of the yin and yang. Every time 9 years old lang po yan, pero nag-start yan mga 7 or 6 nahilig na siya. Probably 7 or 8. 7 or 8. No, I think 7. Hindi lang last year. Matagal na eh. Yes, matagal na eh. Oo, so parang ganoon siya. Every time pag nakikita niya yin and yang, sobrang siya, na-amaze siya dun sa mga meaning behind the yin and yang. So we try to connect everything on yin and yang. Yun siya. So that's it. So very blessed. Alright, so thank you guys. Thank you again. Nako, thank you po sa another an hour of sharing, no? I think tama, no? 1 hour naman po tayo. So thank you guys sa pagsubaybay niyo po ulit sa akin in my live session, okay? And then also thank you rin po sa mga nag-question po kanina. If may time po kayo or nalampasan po yung animal sign, don't worry po. This video, you can still watch this in the Facebook or even in YouTube channel po natin. And then thank you rin po sa mga nag-share ang video na to, okay? At share nyo po sa mga friends or family para for more people po maka-follow pa rin po sa atin, and also magabayan din po natin sila. Okay? So, yun po, no? So, thank you guys. Okay, don't forget lang po to like and follow and share mga aking mga social media. So, Facebook, Instagram, Feng Shui Sunrise by Coach Johnson Chua. And also my YouTube channel, Coach Johnson Chua. So, thank you guys. And hopefully, if you have any other questions, just PM lang po kayo sa amin. And hopefully po, you can also join our event, Mooncake Dice Game Year 6, okay, Feng Shui Edition. So, this will be happen on October 19, Sunday po siya. No? So, one good thing kapag kayo po yung nagmamas every Sunday morning, you have a choice of Binondo or Santa Cruz Church or Quiapo Church. Yan po yung mga malalapit sa Binondo. Kaya may mga iba po kami mga client. They go there for a mass. Tapos then after that ng mass po, they go to my, go to the Chinatown LA Hotel para for the food. Okay, para habang kumakain na, ma-enjoy nyo po yung mga feng shui sharing, and then we can do the proper, the game proper po. Okay, so thank you guys. See you in my next video live session. Okay, and also my mga other video session po natin. Okay, so thank you. This is Coach Johnson Chua saying goodbye. God bless. Practice DHV. Define your higher value to think positive, feel positive, and also act positive. Goodbye and good night.